I think he's a lawyer for one of the suspects, no? Eh, para naman siyang hindi abogado. Dapat siguro titingnan ng IBP ang kanyang kwalifikasyon. Dapat alam niya na hindi ang CIDG ang tamang lugar para magsabit siya ng counter affidavit. Kaya siya ay, at the very minimum, suspect siya. Alam niyo ba, sa kabila ng matagal nang umiikot na kaso ng mga nawawalang sabongero, muling umingay na naman ang bagong issue na pwede talagang magpabago ng lahat. Hindi lang ito simpleng kontrobersya. Maraming tanong ngayon gaya ng sino ba talaga ang may hawak ng ebidensya at sino ang nagtangkang sirain o itago ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa pinakahuling update, mismong si PNP Chief General Nicholas Torre ang nagbigay ng paliwanag tungkol sa hakbang ng CIDG sa mga affidavit sa kaso. Ayon sa kanya, may maling haka-haka na nangyayari dahil sa isang abogado ng isa sa mga pinaghihinalaan. Bakit? Dahil malinaw sa batas na hindi trabaho ng CIDG ang tumanggap ng counter affidavit. Ang complaint affidavit ay dapat isumite sa DOJ at doon lang binibigyan ng pagkakataon ng mga akusado na magsumite ng kanilang sagot. Ibig sabihin, kahit hawak ng ilan ang dokumento, mali ang lugar na pinapunta nila ito. At ang mas nakakagulat, ang taong nagbubuo ng alegasyon ay isa ring suspect, hindi testigo. Dito nagsisimula ang komplikasyon. Hindi simpleng pagkukulang ang nangyari kundi tila may sinadyang guluhin ang investigasyon. Habang nagpapatuloy ang preliminary investigation ng DOJ, lumalabas ang pangalan Nina Atong Ang at Gretchen Barreto sa gitna ng kontrobersya. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Tinawag pa ni Atong si Gretchen na malas sa negosyo. Sa unang tingin, maaaring simpleng tampuhan lang ito ng magka-partner sa negosyo, pero kung titingnan natin, mas malalim pa ito. Ang tiwala, reputasyon, at posibleng kalayaan ng ilan ay nakasalalay sa relasyon nila. Matagal nang magkatuwang sina Atong at Gretchen sa negosyo. Kung may proyekto, sila ang magkasama. Pero ngayon, tila nabasag ang pundasyon ng kanilang partnership. Sa social media, hindi na maitago ang spekulasyon sa kanila. Maraming nagtatanong kung nagsimula na nga ba ang pagbagsak ng samahan nila dahil sa problema sa nawawalang sabonghero o baka may mas malalim pa na dahilan na hindi pa lumalabas. Ang twist ng kwento ay kung bumaliktad si Gretchen, pwede niyang ilantad ang mga lihim na matagal nang nakatago. Mga dokumento, transaksyon at communication na pwede magpabago ng direksyon ng investigasyon. Kung mangyayari ito, hindi lang si Atong ang maaapektuhan. Posibleng mas malalaking pangalan rin sa industriya ang mahihila rin sa spotlight. Isipin mo, domino effect ang pwede mangyari. Isa-isa mabubunyag ang mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng pera at impluensya. Mga testigong dati na nahimik sa takot, ngayon pwede nang magsalita. At sa gitna ng lahat, may mga bagong pangalan ring lumilitaw sa usap-usapan tulad ni Sunshine Cruz na biglang nasasangkot sa issue na umano'y karelasyon ni Atong Ang. Maraming nagtataka kung may alam siya tungkol sa mga problema na kinakaharap ng kanyang sinasabing boyfriend. Maraming haka-haka, pero hanggang ngayon wala pa ring matibay na ebidensya. Kung totoo man, mabigat ang pwedeng maging epekto nito sa kanya, hindi lang sa personal niyang buhay kundi pati na rin sa kanyang karera. Balik naman tayo kay Gretchen. Kilala siya bilang matapang at hindi basta sumusuko. Maraming beses niya napatunayan na marunong siya pumwesto sa gitna ng kaguluhan. Kaya hindi nakakagulat na para sa iba, pwede niyang piliin na ilantad ang lahat ng nalalaman niya. Hindi para protektahan si Atong, kundi para protektahan ang sarili niya. Pero hanggang ngayon tahimik pa rin si Gretchen. Walang pahayag, walang tugon, at walang kumpirmasyon kung totoo ba na tinawag siyang kasabwat sa negosyo. Para bang pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay malayo sa ingay ng media. Kaya ang tanong ngayon, kung totoong nagkatampuhan sina Atong at Gretchen, ano ang susunod na mangyayari? Pipiliin ba ni Gretchen na manahimik hanggang sa dulo o gagamitin niya ang boses niya para ilabas ang mga sikreto? Sa gitna ng lahat, pwede ring masangkot si Sunshine Cruz. Inosente ba siya sa lahat ng ito o may alam siyang ayaw pa niyang ipaalam? Habang lumalaki ang ingay ng pangalan ni Gretchen at Sunshine, isang pangalan rin na dati tahimik na ngayon ay muling napapansin,
Yun ay ang kapatid ni alias Totoy, si Ella Kim Patidongan. Matagal siyang tahimik at akala ng marami tuluyan na siyang nawala. Pero nang magsalita siya, parang pumutok ang isang bomba na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mesa ng mga makapangyarihan. Si Ella Kim ay hindi lang basta kapatid ni alias Totoy. Matagal na rin siyang nakapaligid sa mundo ni Atong Ang. Isa siya sa mga tauhan na nagbibigay seguridad at proteksyon sa mga negosyo nito. Para na ring pamilya ang relasyon nila. Ang security agency ng kapatid niya ang nagbabantay sa malalaking negosyo ni Atong kasama ang mga farm nito. Sa simula, maayos ang lahat pero nang dumating ang pandemya at lumipat ang sabungan sa online, nagbago bigla ang sistema. Dumami ang ilegal na sabong at ang mga mandaraya. Para kay Atong, hindi pwede ang ganito. Kaya ayon sa kwento, ipinatupad niya ang mahigpit na batas. Ang mahuhuling nandaraya ay agad dinudukot, wala nang tanong-tanong. Si Ella Kim mismo ang nakasaksi sa mga pangyayari. Isang gabi, sakay siya ng sasakyan kasama ang ilang pulis at pagdating sa hideout, nagulat siya sa nakita niya. Mga tao ang nakaluhod at halos wala ng buhay. Habang nangyayari ito, nakahanap rin ng pagkakataon si Ella Kim na makapag-record ng ilang video, isang memory card na pwedeng maging ebidensya laban sa buong sindikato, kaya hindi nakakagulat na pinaalis siya ng bansa para hindi mabunyag ang lihim na ito. Pero dala ni Ella Kim ang ebidensya na pwede magpaguho sa buong imperyo ni Atong. Nang bumalik siya para tulungan ang kapatid niya, nagsimula ang bagong kabanata at dito na pumasok ang dating CIDG Director na si Romeo Macapas. Nakisawsaw siya sa mga meeting kasama sina Rimula at Donondon upang alamin ang kilos ng magkapatid na Patidongan. Ayon sa reklamo ni na Julie at Ella Kim, noong pinayagan silang sunduin, agad silang inaresto at kinuha ang kanilang mga cellphone. Hindi lang ito basta operasyon. Ang pinakamalaking tanong ay bakit kinuha rin ang kanilang memory card at SIM card. Ayon sa kanila, ito ang pangunahing layunin ni Macapas. Ang mga memory card at SIM card daw ay naglalaman ng video at audio ng operasyon na pwedeng magpabagsak hindi lang kay Charlie kundi pati sa buong network ng sindikato. Dahil dito nag-file ng reklamo ang dalawang magkapatid laban kay Macapas. Para sa kanila, malinaw na may pagmamanipula sa ebidensya. Kung wala kang tinatago, bakit mo kukunin ang memory card? Bakit tatanggalin ang SIM card? At bakit parang nawala o nabura na lang ang mga mahahalagang files? Kung hawak ni Ella Kim ang lahat ng footage ng mga sabonggero, sapat na iyon para magkaroon ng malaking epekto sa kaso. Ngunit dahil kinuha ang mga memory card, posibleng natabunan muli ang ebidensya. Ngunit isang posibilidad ang lumulutang. Paano kung may backup copy si Ella Kim? Pwedeng itinabi niya ito sa ibang account o ipinadala sa taong pinagkakatiwalaan niya. Kung meron, magiging malaking problema ito para sa sindikato. Habang lumalalim ang investigasyon, mas malinaw rin na ang isang grupo ng pulis, opisyal at negosyante ay kumikilos para pagtakpan ang isa't isa. Nakataya rito ang buhay ng mga whistleblower kasama na rin ang magkapatid na Patidongan. Samantala, iginiit ni Attorney Bernard Vitriolo na walang personal na koneksyon si Atong kay Police Chief Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion. Ngunit nang tanungin kung bakit nadawit pa rin si Encarnacion, ang sagot niya ay iwas dito. Hindi ko po alam ang detalye niyan dahil nakafocus kami sa kaso ng mga missing sabonggero. Maliwanag na habang tumatagal, mas nagiging komplikado lang ang kwento ng pagkawala ng mga sabonggero. Lumalabas din ang haka-haka na posibleng gumagalaw ang pera ni Atong sa loob ng CIDG. May mga papel na nawala at ilang affidavit hindi nakarating sa DOJ. Kung totoo, mabigat ito dahil pwede nitong ilihis ang atensyon ng investigasyon. Habang dumadami ang balita tungkol sa mga nawawalang sabonggero, mararamdaman rin natin ang tensyon at takot sa hanay ng mga nasasangkot. Kung mapapatunayang totoo ang akusasyon, hindi lang pangalan at karera nila ang nakataya. Buhay rin nila ang nakataya dahil pwede silang makulong habang buhay sa bilibid. Hindi nakapagtataka na bago pa man lumabas ang mas malalim na ebidensya, maraming nasasangkot ang mabilis na kumikilos, naglalabasan ng iba't ibang depensa, alibay at paliwanag. Pero sa bawat kilos nila ay litaw ang kaba at desperasyon na para ba silang hinahabol ng anino ng hustisya.
Sa gitna ng lahat, naging matunog ang pangalan ni Chief Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion. Ayon sa whistleblower, siya raw ang may-ari ng fish pond sa Batangas kung saan umano ipinaliligpit ang mga sabonghero. Ngayon, mariin niyang itinanggi ang lahat sa pamamagitan ng kanyang abogado. Wala raw siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabonghero, wala siyang fish pond, at wala siyang personal na ugnayan kay Atong Ang. Ngunit pansamantala siyang sinuspinde ng Napolcom habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang hakbang na nagpapakita na walang sino man ang makapangyarihan kapag ang usapan ay hustisya at krimen. Ayon kay Patidongan, hindi basta tauhan si Encarnacion dahil siya raw ay nasa gitna mismo ng operasyon at pwede niyang ilantad ang buong estruktura ng sindikato. Kung magsasalita siya, pwede nitong ilahad simula sa mga plano hanggang sa huling sandali ng mga biktima. Ngunit malaking hadlang si Charlie Atong Ang. Malakas ang koneksyon niya na abot hanggang sa mataas na antas ng gobyerno at kaya niyang itago ang katotohanan, pigilan ang ebidensya at baguhin ang takbo ng hustisya. Sa huli, kitang-kita natin na napakakomplikado talaga ng kaso ng mga nawawalang sabonghero. Maraming tao, maraming lihim at maraming tanong ang hindi pa nasasagot. Lahat ng kilos at desisyon ngayon ay pwede talagang makaapekto sa investigasyon at sa buhay ng mga sangkot. Kaya ang tanong, sino kaya ang susunod na magbubunyag ng katotohanan? Pipiliin ba nilang manahimik o ilalabas na nila ang lahat para sa hustisya? Kung ikaw ang nasa posisyon nila, anong gagawin mo? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.